Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Ugaliing bisitahin ang ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn para sa mga kumplitong mga videos. So anyway, mayroon tayong bagong na-post. 20% of a number is 40. What is the number? Maraming paraan kung paano ito i-solve. Let's do solution number 1. Dito tayo sa shortcut. Ang pinaka-shortcut lang naman ito ay 14 na i-multiply natin sa 5. Ang sagot dito ay 200. Para maintindihan kung paanong ganun lang yung shortcut. Now, let's do solution number 2 kung saan itong 20% gawin nating fraction. 20%. Kapag sinabing percent, ang ibig sabihin nito ay per 100 or divided by 100. Therefore, itong 20%, ang ibig sabihin nito ay 20 per 100. Para ma-simplify natin itong 20 over 100, hanapan natin ang greatest common factor which is 20. 20 divided by 20, this is 1. 100 divided by 20, and this is 5. Therefore, itong 20% ay pareho lang yan sa 1/5. Laging tandaan, itong of ay multiplication. A number, hindi natin alam kung ano yung number na yan. So, gamit tayo ng variable, kahit anong variable sa alphabet A, B, C, D, or lagyan lang natin ito ng letter N. Ang is equal sign, yan siya. So, therefore, this is equals 40. Now, we have 1/5 times N. Itong 1/5 times N ay pareho lang yan sa N over 5. Kopyahin ulit natin si 40. Para makuha natin yung value ni N, since si 5 ay pang-divide sa N, kapag i-transfer natin ito sa kabila, kapag pang-divide, pang-multiply na yan siya. So therefore, ang matitira natin dito ay N. N equals 40 times 5 equals 200. Another way of solving this, itong 20%, i-convert natin to decimal. So kung mag-convert tayo, i-move lang natin to twice to the left side, sabay drop sa percent sign. Therefore, this is 0.2. So we have 0.2 ang of multiplication. Let N para sa number na hinahanap natin. Itong is na to equal sign yan siya. Kopyahin lang si 40. Now, itong 0.2, since pang-multiply yan sa N, kapag i-transfer, pang-divide na yan sa 40. Now, we have N equals 40 divided by 0.2. Kapag decimal yung pang-divide natin, gawin natin itong whole number by moving the decimal hanggang ma-whole number yung pang-divide natin. One time lang tayo nag-move, therefore, isang zero lang ang idagdag natin sa taas. So, therefore, this is 400 divided by 2. 400 divided by 2, and this is 200. Nakailang solusyon na ba tayo? How about itong percentage, rate, at base? Ito yung kadalasang alam nyo ba? Alamin kung alin dyan yung percentage. Alin yung rate, alin yung base. Yung percentage, ito yung 40. Yung rate, siya yung fraction o yung may percent sign. So, ito yung rate. Ang base, lagi yung after sa of. Yan yung base. Meron tayong percentage which is equal to, wait lang, ibang kulay lang, 40. Meron tayong rate which is equal to 20%. Kapag base ang hinahanap natin, base ang hinahanap means
percentage divided by rate. Yung percentage natin ay 40, yung rate natin ay 20%. So, na-solve na natin ito. 40, yung 20%, gawin nating decimal, which is na-solve na natin ito equals 200. Ganun pa rin. Isa na lang. So, I hope by this time meron na kayong natutunan kung paano ito sagutan. Kayo na lang mamili. Solution number 1, 2, 3, 4. Nakailan na ba tayo ng solusyon? So, kayo na lang mamili kung saan doon ang hiyang kayo. Next, 20% of a number is 40 daw. Yung 20% daw ay equivalent daw sa 40. Again, 20% of a number ay 40 daw. What is the number? Yung kabuuan ang hinahanap natin dito. So therefore, ang hinahanap natin dito, yung kabuuan, ang kabuuan ay 100%. Ilang 20% ba sa 100? Di ba meron yang 5 20% sa 100? So therefore, meron din tayong 5 40 dito. Kung i-total natin ito, or yung 40 multiply lang ng 5, this is equal to 200. Thank you for watching and I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. By the way, when it comes to mathematics, never memorize the answers, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. So, marami kayong mga choices kung saan doon ang hiyang kayo. Thank you and God bless.